And before we start, pakisabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, maraming salamat at kasama kita ngayon. Amen. Praise God. Amen. So, salamat po sa Diyos, ano? Talagang lagi po natin ipagpasalamat na lagi po nating kasama ang ating pong mga katabi, mga kapatid, at lagi po tayo magkakasama po rito, di ba? Yan po yung isa pong biyaya ng Diyos para sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Again, glory to God. This is the opportunity na muli po ay makatayo po rito to share the Word of God. Amen. So, again, yung ating pong month series nung September is all about God's encounter. Amen? God's encounter. Sino pa po nakakatanda sa inyo ng mga nakatin po rito ng first week po ng ating series? Amen? So, alam ko po, tatatandaan nyo po yun. Amen? Past recap lang po, no? Nag-share po sa atin is ating pong Pastor Lou. Remember? Ating Pastor Lou, ang tinuro po sa atin is about the story of life of Solomon. Sabi ko na, natandaan ninyo eh. Tandaan nyo pa eh. Amen? Hindi nyo makakalimutan yan eh. About Solomon. Amen? Solomon na kung saan po ating si Pastor Lou emphasized about the wisdom and knowledge. Amen? Napaka-importante po yun. Ano? Talagang, dapat po talaga nare-remind po natin yun about wisdom and knowledge po na i-share po sa atin. No? Na about si Solomon. Sigurado naman si Solomon, ano? Si Mang Solomon, hindi nyo po makakalimutan yan. Sigurado kilala nyo si Solomon. Dahil si Solomon, siya yung ayun, yan, talagang kilala nyo talaga, no? So, hindi naman, ano lang naman yon. Yung maraming asawa, talagang ano siguro yun. Hindi naman niya hobby yun. Hindi niya hobby yun, ano? Ano lang niya yun, kumbaga talagang sabi nga nagkataon daw, sabi. Nagkataon. So, ayun po yung naging story po niya, no? Si Solomon po, na kung saan po, tinanong siya ng Diyos. Tinanong siya ng Diyos kung ano yung gusto niya. So, in Solomon, ang gusto ang hiningi niya, imbis na hiningi niya yung mga kayamanan, hiningi niya yung authority, ang hiningi niya po sa Diyos ay yung wisdom. Amen? Kaya po yung wisdom po na i-share sa atin ni Pastor Lou, napaka-importante po niyo. No? Kaya sabi po ng James chapter 1, verse 5, di ba? If any one of you is lack of wisdom, ask God and He will be given. Amen? Kaya po tayo dapat we ask wisdom for God and yun po yung pinaka-importante sa atin. Kaya every one of us, sa lahat po ng bagay, lalo na po sa mga decision making, di ba? Mga decision making sa buhay po natin, sa life po natin, napaka-importante po nung wisdom. Amen? Wisdom po na galing kay Lord. Sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6, sabi po ng Diyos, my people is destroyed because of lack of knowledge. Amen? Sabi niya, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaalaman po saan? Kaalaman sa salita ng Diyos. So, trust God. Sabi po rito, trust God, believing in His reliability to do great things in your life. Amen. Ito po yung pagtitiwala po ay paniniwala po sa kakayanan ng Diyos na siya po ay makagagawa at gagawa ng dakilang bagay sa buhay po natin. Amen. Na kaya niyang gawin sa buhay po natin. Yung po yung trust God na pagtitiwala po natin sa Diyos. Amen. In Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8, sabi po rito, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when it comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Mapalad daw, pinagpala ang taong nagtitiwala sa Diyos. Katulad daw siya ng isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Yung batisan po na tinatawag, yun po yung may tubig, di ba? Matubig. Yung puno na natanim sa tubigan. Na kung saan po, dumating daw po yung panahon ng tag-init, hindi siya nag-worry kahit tumagal ang panahon. So, ganun daw po yung nagtitiwala sa Diyos. Na kung saan po, even us, no, kapag po yung trust po natin na kay God, kahit ano man dumating sa buhay po natin, dumating man po sa buhay natin yung mga pagsubok, mga trials, dumating man po yung mga lalahanin sa buhay po natin, hindi po tayo natatakot. No? Sabi diyan, when heat come and lead always green, it has no worries in a year of drought and never fails to be fruit. Amen. Hindi po tayo natatakot dahil nagtitiwala po tayo na
hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Di ba? Sabi nga po ng ating presider kanina, di ba? Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 34, di ba? Do not worry about tomorrow. It's tomorrow worry about itself. Amen? Ang ating pong pag-uusapan is about Joshua. Amen? Si Joshua naman po, kung paano po niya na-encounter si God in His supernatural power. I believe kilala niyo po si Joshua. Amen? Si Joshua, very familiar po sa atin si Joshua. Kasi this is very important history po in the Bible na nangyari about the history of Joshua. Okay. So si Joshua po, siya po yung naging kasama po ni Moses doon po sa wilderness para po pangunahan ang mga Israelite na ginawa po ni Moses na sila po ay i-lead para dalhin doon sa promised land. At ang pangako nga po ng ating Diyos, I will give you every place where you set your foot as a promise Moses. Na kung saan, pinangako niya kay Moses, lahat po ng mga mapupuntahan ni Joshua, yan po ay kanilang magiging bayan hanggang sila po ay makarating doon sa promised land na ipinangako ng Diyos kay Moses para sa mga Israelite. Amen. And dito po sa Joshua chapter 1 verse 5 to 6, sabi po rito, ito po yung pangako po ng Diyos, no? Sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with you, Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. Diba? Yan po yung pangako. Pinangako po ng Diyos kay Joshua nung tinawag siya to lead the Israelite to bring in the promised land. Pero may pangako pong ibinigay ang Diyos. Tandaan po natin ano yung pangakong ibinigay ng Diyos kay Joshua. Sabi niya, so I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Be strong and courageous. Yan po yung pangakong ibinigay ng Diyos kay Joshua. Amen. Kaya po, yung story po na yan, kung babasahin niyo po yan, noong time po ni Joshua, kung saan po, tinawag po ng Diyos si Joshua to lead the people of Israelite to bring in the promised land. Amen. At ito po yung pinakamagandang tagpo po. Habang sa paglalakbay po nila, meron pong isang lugar doon, the Jericho. Yung Jericho po, no? Alam na lang po natin yan. No? Pag sinabing Jericho, ano po yung natatandaan natin? The wall of Jericho. Amen. Yung Jericho po, yan po isang naging makapangyarihan po yung lugar na yan na Jericho. Na kung saan marami silang conquer, marami silang sinakop na mga bayan. Kaya, noong panahon na yan, ayan yung isa sa pagagawa ng Diyos kay Joshua. Na kung saan yung place ng Jericho ipasasakop kay Joshua habang sila po ay papunta doon sa promised land. Kasi itong Jericho na to is masagana siya, masaganang lugar. Itong Jericho na to. Kaya ito, ibibigay din ng Diyos sa mga Israelites sa pangunguna ni Joshua. Kaya, ang sabi po ng Diyos kay Joshua, to conquer this Jericho, ang sabi niya po rito sa verse Joshua chapter 6, then the Lord said to Joshua, see, I have delivered Jericho into your hand, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpet of ram's horns into front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpet. When you hear them sound a long blast of the trumpet, have the whole army give a loud shout. Then the whole of city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. Amen. Na kung saan inuutos, binigyan ng Diyos ng instruction si Joshua para po i-conquer yung Jericho. Na kung saan po yung Jericho po na yun, noong time na yun, sila po yung may pinakamatibay na muog. Yung muog po na yun yung wall. Na kung saan binakuran ng Jericho yung kanila pong lugar para walang makapasok na taga-ibang bayan at walang makapasok na mga kalaban nila. Pero ang sabi ng Diyos kay Joshua, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang Jericho at kayo ay pupunta roon. Just imagine, ang sabi ng Diyos, sabi niya, pupunta kayo roon, sa 6 na araw, iikutan ninyo ng 1 beses. Yun po yung instruction ng Diyos. Iikutan ninyo ng 1 beses sa loob ng 6 na araw. Tapos sa ikapitong araw na, ang gagawin ninyo, iikutan naman nyo siya ng 7
beses. Amen. 7 beses niyo siya iikutan. At ang dadalhin lamang ninyo is trumpet. Trumpet lang. Just imagine, pupunta sila doon sa Jericho, isang makapangyarihang lugar. Diba? Isang makapangyarihang may hari doon na makapangyarihan. Isa sa kinakatakutan ng mga bayan dahil sila po ay makapangyarihan during that time sa pananakop ng mga lugar. Just imagine, si Joshua sinabi sa kanya, pupunta kayo doon, ang dadalhin nyo lang is trumpet, di ba? Yung trumpet, parang sa atin yung torotot, di ba? Parang torotot, di ba? Yung gano'n, yung trumpet. Dadalhin mo lang trumpet, di ba? Just imagine, kung ikaw si Joshua, di ba? Kung ikaw si Joshua, kung hindi mo nauunawaan yung sinabi ng Diyos, pupunta ka sa laban, ang dala mo, trumpet lang. Tapos sa mga mo doon, ang dala, talagang mga pandigma, di ba? Just imagine, pero hindi, may pinangako ang Diyos di ba? Ano yung pangako ng Diyos? Sa Joshua chapter 1 verse 5, sabi niya, I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Amen. Kasi, kaya po hindi po nagreklamo dyan si Joshua, hindi po siya nagtanong hindi nga siya umimik dyan Lord, pupunta ako doon, ang dala lang namin trumpet. Just imagine, pababagsakin namin yung wall of Jericho, ang dala lang namin trumpet para bumagsak, di ba? Just imagine, yung wall of Jericho na yon, napakatibay yun, di ba? Napakatibay yun. Dapat nga, dala mo talaga doon, pantibag di ba? Dapat, sabi ng Lord, magdala kayo ng mga pantibag, di ba? Magdala kayo ng mga maso, matitibay na maso para matibag. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ang dalhin nyo lang is trumpet, di ba? Yun ang sabi ng Diyos. Pero kasi nga, may pangako ang Diyos Yun yung pinanghawakan ni Joshua, may pangako ang Diyos. Sabi niya, I will be with you. I will never leave you and nor forsake you. Amen. Ito po yung nangyari, sa Joshua chapter 6 verse 20. Ito yung nangyari na. When the trumpet sounded, the army shouted, and the sound the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Amen? So they devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it. Men and women, young and old, cattle, sheep, and donkey. Lahat po, no nangyari po yun, nag-collapse na po yung wall, and then yun nga po, nasakop nila, nakuha nila lahat yung mga nandoon sa Jericho, and then pati yung mga tao doon, yun ang sa kanila, men and women, young and old, cattle and sheep, and donkey. Just imagine, ang story po nito is about kung paano po yung pangako ng Diyos kay Joshua. Hindi po si Joshua at yung mga kasama niya po mga Israelite, hindi po pinapunta ng Diyos doon para makipaglaban, para makuha ninyo ang Jericho. Hindi po. Pinapunta sila ng Diyos doon para i-witness yung gagawing dakilang bagay ng Diyos. Amen? Para ma-witness lang nila yung gagawin ng Diyos doon sa Jericho. Amen? Because, sabi niya, I will fight for you. Di ba? Sabi ng Diyos, ang Diyos po ang makikipaglaban para sa kanila. Ang Diyos ang gagawa. Ang kailangan lang, panghawakan lang ni Joshua yung pangako ng Diyos para sa kanya. Amen? So, pumunta sila Joshua ron para hindi makipaglaban, kundi pumunta sila ron para i-witness yung gagawing dakilang bagay ng Diyos. Amen. Para sa kanila. Amen. Amen. So, yan po yung story po ng nangyari po kay Joshua. Kung paano po ni Joshua na-encounter yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Even as sa buhay po natin, marami po tayong wall of Jericho sa buhay po natin. Marami tayong yung mga pagsubok, mga problema, mga pinagdadaanan. Kasi hindi naman ipinangako ng Diyos na pagka po tayo nakakilala sa Diyos, hindi niya ipinangako na hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi niya ipinangako na hindi ka na daranas ng mga lungkutan, hindi ka na daranas ng mga pagsubok pagka tayo po nasa Panginoon na. Pero ang pinangako niya, ano ang pinangako niya sa atin? Pag nasa Kanya po tayo, I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Amen. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema. Di ba? Sabi niya, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, di ba? Wala pa pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Amen. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Yun po yung pangako ng Diyos. Amen. Kaya po tayo, lagi po natin panghawakan ay yung pangako ng Diyos. I believe, marami po tayong mga pinagdadaanan. Kanya-kanya po tayo ng mga pinagdadaanan o hinaharap sa buhay. But we believe, sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, we believe
meron po tayo mga pangako ng Diyos na pinangahawakan. Amen. At yung pangako po ng Diyos na yun, yung po ay mawi-witness po natin sa buhay po natin kung gaano po kadakila at kung paano po siya gagawa sa buhay po natin. Just only believe. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, only believe. Trust God. Amen. Amen. Hallelujah. And for this story, meron po tayong three key aspects of trusting God. Amen. Number 1, trust His Word. Number 2, trust His way. Number 3, trust His power and ability. Amen. Trust His Word. Trust His Word. Yung salita po ng Diyos. Kagaya po nung nangyari po kay Joshua kung saan nagtiwala po siya doon sa sinabi ng Diyos, di ba? Sa salita ng Diyos. Doon po siya nagtiwala. Hindi po siya nanangan doon sa kanyang kakayanan. Amen. Nagtiwala po siya. Sabi po riyan, Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharpened than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges that do and attitude of the heart. Ito po yung importante po. The word of God is alive and active. Amen. Yung salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Buhay po yung salita ng Diyos sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Napaka-importante po na yung salita po ng Diyos ay buhay po sa atin. Mga Bible study, napaka-importante na sineshare po sa atin yung Word of God, di ba? Yung Word of God na maunawaan natin, na marinig natin. Amen. Because yung Word of God, napaka-importante po niyan eh. Napakahalaga po ng Word of God. Di ba? Sabi niya, the Word of God is alive and active. Di ba? Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Man shall not live by bread alone. Amen. Hindi rice bread alone. Man shall not live by bread alone. Amen. But every word that comes out in the mouth of God. Amen. Sabi, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kasi tinapay po yung ng panahon na yun eh. Tinapay po yung kanilang kinabubuhay talaga. Tinapay, wala pang kanin eh. Di ba? Wala pa pong kanin nun. Wala pang kanin, saka wala pang extra rice. Ngayon na lang po yun. Kaya tinapay. Kaya ang ginamit po yung bread. Man shall not live by bread alone, di ba? But every word that come out in the mouth of God. Amen. Ganun po ka-importante yung salita ng Diyos. Amen. Sabi diyan, trust God, He always keep His word. Amen. Yung word. Yung salita po ng Diyos na may kalakip na pangako ng Diyos sa ating kagaya po nung pinangako ng Diyos kay Joshua. Amen. Sabi niya, I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Kaya tandaan po natin yung salita ng Diyos, laging may kalakip na pangako para sa atin. Amen. And the Word of God is very important, no? Because the Word of God is pertaining to our Lord Jesus. Amen. The Word of God is pertaining patungkol po sa ating Panginoong Jesus. Amen. Di ba sabi ng John chapter 1 verse 1, I believe, alam niyo po ito, di ba? John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. In verse 14, and the Word became flesh and dwelling among us. We have seen the glory of the Father. The glory of the Father came to the begotten, full grace and truth. Amen. So yun po yung Word of God. Para mas maganda po, no? Para mas malinaw po na yung word ay patungkol sa ating Panginoong Jesus, gawin po natin Jesus, di ba? In the beginning is Jesus, and Jesus was with God, and Jesus is God. Amen. And verse 14, and Jesus became flesh and dwelling among us. We have seen the glory of the Father came to the sino begotten? Jesus. Amen. And came to Jesus, full grace and truth. Amen. So, the word is pertaining to our Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And this additional aspect in God's word, sabi dyan, rely on His promises. Rely on His promises. Dapat po, yung mag-rely po tayo doon sa pangako ng Diyos. Kaya nga, we trust God, ano? We trust God. Doon po, yung pagtitiwala po sa Diyos na may kalakip na pangako niya. Have faith and assurance. Depend on His faithfulness. Doon po tayo nakadepende sa katapatan po ng Diyos. Dahil po yung pangako ng Diyos ay tapat.
Amen? Kahit hindi po tayo tapat, tapat ang Diyos. Tandaan po natin, kahit hindi po tayo tapat, ang Diyos po ay mananatiling tapat sa kanyang mga pangako para sa atin. Kaya panghawakan po natin yung pangako po ng Diyos para sa atin. Amen. Number 2, trust His way. Amen? Trust His way. Trust His way. Sabi po rito sa Isaiah chapter 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither your way my way, declares the Lord." Diba? So, kaparaanan po natin ay hindi po katulad ng kaparaanan ng Diyos. Iba po yung kaparaanan ng Diyos para sa atin. Amen. Yung kaparaanan po ng Diyos ay mas mabuti para sa atin. Amen. Additional aspect in trusting His way. Listen to His voice. Diba? Listen to His voice. Submit your way to Him and confidence in His plan. Napaka-importante po niyan, listen to His voice. Kaya kailangan po, pakinggan po natin kung ano po ba yung sinasabi ng Diyos, ng salita ng Diyos para sa atin. Diba? Minsan may mga situation po tayo na pinaharap. May mga situation po tayo mga pinagdadaanan. Diba? Dapat po ang isipin po natin, ano ba yung sinasabi ng Diyos sa akin para sa ganitong sitwasyon ko, di ba? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa sitwasyon ko, para sa mga pagsubok, para sa mga problema na pinagdadaanan ko. Ganun po yung dapat. Listen to His voice. Paano po natin malalaman, no? Ay, Pastor, paano ko po malalaman? Di ko naman naririnig yung salita ng Diyos. Di ko naman naririnig yung salita ng Diyos. Lagi ko naririnig yung boses ng asawa ko, di ba? Di ko naman naririnig yung boses ng Diyos. Umagang-umaga pala, paggising ko, boses na lang boses na lang asawa ko naririnig ko, di ba? So, laging ganun, di ba? So, yung ibang boses po yung naririnig natin, no? So, paano ko maririnig yung boses ng Diyos? So, sabi nga, through the Word of God. Amen. Maririnig po natin yung boses ng Diyos through the Word of God. And sometimes, maririnig po natin yung boses niya pag po tayo nagpipray, di ba? Pag nagpipray po tayo, maririnig po natin na nangungusap ang Diyos. At hindi lang po doon, even dito po sa church, pag po tayo nakikinig ng Word of God, pag po tayo nakikinig ng nagsasalita po rito, nagpipreach, nangungusap po ang Diyos. Amen? Nangungusap po ang Diyos sa atin. It depend na lang kung paano po natin i-accept yung Word of God sa buhay po natin. Amen? Kaya nga po minsan, di ba, may mga Christian nagsasabi, di ba, lalo na pag may mga bagong mga attendees, di ba, sabi, si Pastor, parang ako naman yung parang sa akin sinasabi ni Pastor yun na parang ako yung sinasabihan ni Pastor, parang yung mensahe ni Pastor parang sa akin yun Hindi para sa iyo yun, para sa ating lahat yun. Amen. Kanalaw lang ng Lord na maramdaman mo. Praise God na nararamdaman mo sa buhay mo. Amen. Ganun po yung salita ng Diyos. Ganun po yung Word of God. Kaya diba sabi nga, Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is alive and active. Diba? Buhay siya. Buhay po yung salita ng Diyos. Kaya po, praise God. Kapag po feeling po natin parang tinatamaan po tayo, di ba? Di ba, minsan may mga ganyan, parang tinatamaan naman ako, di ba? Kaya minsan may makikita ka ng mga Christian na nakikinig, parang ilag ng ilag, di ba? Ilag ng ilag. So, praise God. Pagka yung Word of God, parang nasasaktan po tayo, pag tinatamaan po tayo sa salita ng Diyos, ibig sabihin po yun, nangungusap ang Diyos sa atin. Amen? Nangungusap po ang Diyos sa atin. Kaya kinakailangan po, you need to talk to God. Amen? Dahil may gusto po siyang sabihin sa atin at meron po siyang gustong gawing dakilang bagay para sa atin through the Word of God. Amen. Submit your way to Him, di ba? Yung kaparaanan po na gusto po natin minsan mga pagsubok, problema na pinagdaraanan po natin, dapat po, minsan may mga tayo di ba? Meron tayong ginagawang kaparaanan, meron tayong mga plano, meron tayong mga option na gagawin, di ba? Kaya nga po kung minsan parang marami pong mga tao, pagod na pagod di ba? Pagod na, kaiisip kung paano maayos itong problema na to, kung paano masusolusyonan itong problema na to, kung paano gagawin itong problema na to. Kaya nga kung minsan parang gusto mo lang sabihin, pa-schedule naman kayo mga problema, di ba? Parang sa yung mga problema, pwede ba pa-schedule naman kayo, di ba? Huwag naman kayo sabay-sabay, di ba? Isa sabay-sabay, mga ganyan yung problema sabay-sabay. Di ba? Napakahirap po. Alam ko po na kahit po ako, ang dami ko rin pong problema pinagdaanan, ang dami ko pong pagsubok na pinagdaanan. Kahit nung panahon po na nagtatrabaho pa ako, napakahirap po, lalo na po, naranasan niyo po ba na ang sahod po ninyo, ATM? ATM yung sahod po ninyo? ATM? Ibig sabihin po ng ATM, after 2 months.
ATM after 2 months. Minsan nga after 3 months pa, di ba? Kaya napakahirap pag ATM po yung sahod natin. After 2 months, after 3 months. So talagang, tapos kinabukasan o maya-maya darating na yung kaibigan mong si Judith, di ba? Si Judith nandyan na, di ba? Nandyan na si Judith, nandyan na yung kaibigan mo. Saka si Manny, di ba? Saka si Manny, parating na rin. Isa sabay pa yan si Judith eh. Saka si Manny. Si Manny Ningil, di ba? Si Manny Ningil, nandyan na rin, di ba? Saka si Judith, mga Judith na mga bayarin. Lagi nagsasabay pa minsan yan. Talagang, minsan di mo na alam yung gagawin mo. Tapos ATM pa yung sahod mo. So, minsan talagang naguguluhan ka na. So, kaya dapat po, lagi po natin tandaan yung pangako po ng Diyos sa atin. Go back to the promise of God. Amen. Go back to the Word of God and submit your way to Him. Amen. Sabihin po natin na ipagkatiwala po natin sa Diyos. Siya po yung gagawa sa buhay po natin. Amen. Siya po yung gagawa ng kaparaanan and God will make a way sa buhay po natin even there seems to be no way. Amen. God will make a way. Sabihin mo sa katabi mo, God will make a way. He will never leave you, nor forsake you. Amen. Siya po yung gagawa ng kaparaanan para po sa atin. Magtiwala lang po tayo. Amen. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Yan po yung promise ng Lord. Kung paano po nangako ang Diyos sa panahon po ng mga lingkod niya, nung panahon na yun, yung pangako po ng Diyos, hindi po nagbabago yun, di ba? Hindi po yun nagbabago, hindi po nawawala yun. Sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 8, sabi niya, is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen. Hindi po siya nagbabago kahapon, ngayon, at kailanman. Amen. Nananatili po yung pangako niya at yung pangako po niya na yon ay para sa atin. Dapat po ay panghawakan po natin. Amen. At yung pangatlo po is confidence in His plan. Amen. Dapat confidence po tayo sa plano po ng Diyos, di ba? Yung confidence po tayo, ibig sabihin sigurado po tayo. Sigurado po tayo sa plano ng Diyos. Amen. Sa plano ng Diyos. Kahit nga minsan wala tayong plano sa buhay, di ba? Wala tayong plano sa buhay. Pero ang Diyos, lagi may plano sa buhay po natin. Every day in our life, hindi po nawawala yung plano ng Diyos sa buhay po natin. Lagi po siyang everyday may dakilang plano sa buhay po natin. Amen. And the same po Joshua, yung plano po na yon, yung promise po ng Lord, yung plano po ng Lord, pinulpil po niya yon. Pinulpil po niya yon. Kaya po nangyari po, the wall of Jericho is collapsed. Yun po. At pinakita po ng Diyos yung victory. Amen. Handa po natin, we are more than conqueror. We are already victorious through our Lord Jesus Christ. Amen. In Romans chapter 8, verse 37. Amen. We are already victory. Amen. Tayo po ay mananagumpay na sa pamamagitan po ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Magtiwala lang po tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Sabi niya, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalms chapter 37, verse 5. Amen. Pero bago po yung letter B na yan, sabi ron, sa letter A niyan, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Amen. Commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Amen. Kaya po ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat po ng bagay, at yun din po yung lahat po ng mga gagawin po natin ay ipagkatiwala po natin sa Diyos. And He shall bring it to pass. At Diyos po ang gagawa. Siya po ang bahala po sa atin. We need to believe God never stop working. Amen. He never stop working sa buhay po natin. Amen. Siya po ay patuloy na gagawa ng dakilang bagay. He will make amazing great things sa buhay po natin. Because His grace is amazing. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, grace is amazing. Amen. Grace is amazing. Ang biyaya po ng Diyos ay kamangha-mangha na siya po ang gagawa na patuloy sa buhay po natin. And number 3, trust His power and ability. Sabi dyan in Matthew chapter 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Amen. Sabi dyan, kung yung imposible sa tao, sa Diyos, walang bagay na imposible. Amen. Lahat ay posible. Amen. Lahat ay posible sa Diyos. Amen. In God, all things are possible. Kung minsan, di ba, minsan marami mga iniisip tayo, marami tayo mga pinagdadaanan ng mga imposible na mangyari, mga imposible na malagpasan natin.
Patandaan po natin lagi, kung ipagkakatiwala po natin sa Diyos yan, nothing is impossible with God. All things are possible with God. Amen. Lahat po ay kaya pong gawing posible ng Diyos sa buhay po natin. The additional aspect in trusting His power and ability. Trust His sovereignty and power. Depend on His authority and skill. Amen. Kailangan po magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos na kayang-kaya niya pong gawin sa buhay po natin. Yung mga bagay na posible, kaya niyang gawing, ay mga bagay na imposible ay na kaya niyang gawing posible para sa atin. And depend on His authority and skill. Dapat po dumepende po tayo sa kanya pong kapangyarihan at kakayanan. Amen. Kakayanan na gumawa ng mga bagay sa buhay po natin. Sabi nga na Ephesians chapter 3 verse 20, sabi rin, now all glory to God who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Diba? Sabi dyan, now all glory to God who is able. God is able. He is able po na gumawa po ng mga bagay para po sa buhay natin. We need only to trust God. Amen. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Nothing is impossible with God. Amen. Trust God's power even in difficult or uncertain times. God can bring comfort and strength po sa buhay po natin. Trust God's power even in difficult or uncertain times. God can bring comfort and strength. Amen. Na kung saan po yung pagtitiwala po natin sa Diyos na siya po nagdadala ng kalakasan po para sa atin at siya po yung magko-comfort para sa atin. But we need to trust God in His power sa kapangyarihan po ng Diyos. God's plan is always for our good even when we cannot see it immediately. Amen. Minsan po, alam natin na may plano ang Diyos eh. Alam natin may plano ang Diyos. Pero kung minsan, hindi pa natin nakikita yung talagang dakilang plano ng Diyos eh. At sabi dyan, God's plan is always for our good. Lahat po yan para po sa ikabubuti po natin. Amen. Yung plano ng Diyos. Diba? Kaya nga, diba sabi, Jeremiah 29:11, for I know the plan I have for you, not to prosper you and not to harm you, but give you hope in the future. Yun po yung dakilang plano ng Diyos sa buhay po natin. In everyday po sa buhay po natin. Holding on to that faith can provide peace and hope that through all circumstances. Amen. Lahat po yun. Kailangan panghawakan po natin. Panghawakan po natin yung pagtitiwala natin sa Diyos na may kasamang pananampalataya. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, di ba? For we walk by faith and not by sight. Amen. Magtiwala po tayo, manampalataya po tayo sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen. And always remember, amen, God is able. Amen. God is able. Lagi po natin tandaan, lagi po natin dinedeclare po dapat. Declare po natin lagi sa buhay po natin. God is able sa buhay po natin. Any situation, any circumstances, any trials sa buhay po natin, God is able. God is able na gagawa po sa buhay po natin. Siya po yung kikilos, siya po yung gagawa para sa atin. Amen. And God is in charge. Amen. Siya po yung charge. Siya po yung in charge sa buhay po natin. Amen. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. So sabi riyan, every step we take, every challenge we face, in God we trust. His wisdom guide us, His strength sustain us, and His love never fails. Continue to place our trust in Him, knowing that He lead us toward a future full of hope and purpose. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po yung pangako po ng Diyos sa atin. And that is the trust God. Amen. Napaka-importante po. In God we trust. Amen. Napaka-importante po na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. In every day in our life. Amen. Kaya nga sabi ni David, di ba? Sabi ni David, si David, remember David, no? Na kung saan dahil po nagtitiwala siya sa Diyos, dahil kilala niya ang Diyos kung sino sa buhay niya. Di ba? Sabi niya sa Psalms chapter 23, ano sabi niya? For the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Di ba? Sabi niya sa verse 5, di ba? Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil because
because you will be with me. Di ba? You will be with me. Ang sabi niya sa verse 6, di ba? Sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Amen. Sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me on the days of my life. Amen. Sabihin niya po natin, surely goodness and mercy shall follow every day in my life. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yan po dapat yung lagi natin dinideclare. Amen. Yung biyaya at yung kabutihan ng Diyos na lagi po sasayan sa atin every day in our life. Amen. Hallelujah. To God be all the glory.